Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Ruiz, ang topic namin for our devotion. Ngayong araw na ito ay pumapatungkol pa rin kay Prophet Elijah. So after niya na mapunta doon sa lugar na kung saan ang mga ravens ay ginamit ng Diyos upang siya ay pakainin, at pagkatapos na napunta siya sa balo kung saan sinupply ng Diyos ang pangangailangan ng balo hanggang sa magkaroon ng tag-ulan. So nandito na tayo sa senaryo na kung saan si King Ahab ang naghahari at si Prophet Elijah ay nag-confront kay King Ahab doon sa maituturing natin Battle of the Gods. So ito ay pumapatungkol sa ating Diyos, si Yahweh, at sa Diyos ni Ahab na si Baal. So dito ay may isang kasunduan na magpapadala ng apoy sa pagitan ng mga propeta ni Baal at propeta ng ating Diyos. So mababasa natin ang ating devotion sa 1 King chapter 18 verse 20 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi dito, "So Ahab sent to all the people of Israel and gathered the prophets together at Mount Carmel. And Elijah came near to all the people and said, 'How long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal, then follow him.' And the people did not answer him a word. Then Elijah said to the people, I only am left a prophet of the Lord, but Baal's prophets are men. Let 2 bulls be given to us, and let them choose the bull for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood." So ito ay pumapatungkol na sa proseso doon sa magiging Battle of the Gods na maituturing. At pagtapos nito ay makita natin na si Elijah talaga yung pinaboran ng Diyos dito. At sabi nga sa teaching natin, ating Diyos ay deserve yung single-minded. Dito kasi yung bayan ng Israel ay naging double-minded. Sabi nga dito, "How long will you go limping between two different opinions?" At ang ating Diyos deserve niya yung single-minded na vision natin, na siya lamang yung nanguna, siya lamang ating sinasamba, at siya lamang ating ating sinasampalatayanan sa ating buhay, at wala nang iba. So dito rin kahit na marami ang propeta ni Baal, kahit isa lamang si Elijah ay maituturing natin na ang Diyos pa rin ang majority. So walang ibang Diyos, walang ibang makakapaggawa ng mga himala kundi ang Diyos lamang. At syempre si Yahweh ay above sa lahat ng gods na itinuturing ng mundo. So ano man ang mga bagay, ano man ang mga inanyuan, ang Diyos pa rin, si Yahweh pa rin ang pinakamataas, at siya yung nanguna, siya yung dapat sampalatayanan ng mga tao dito sa mundo. So ano ba yung matutunan natin dito? Tayo bilang mga tao ay i-focus natin ang ating sarili, sa ating kaisipan sa ating Panginoon, at sa ating Panginoong Jesus, dahil siya lamang may kakayahang makapagligtas sa atin, at siya lamang ang dapat nating sundin sa ating buhay. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.